Boss Motovlog. Nasa harapan ngayon natin ang RS125 ng Honda. RS means road sport. So ibig sabihin maganda to pang kalsada, pang araw-araw, pang biyahe sa eskwela, pang mapamalengke, pwede na rin. Wala nga lang to gulay board pero tingnan nyo naman yung forma. Para siyang Raider R150 rin na small version naman. Small version in terms sa makina. Pero sa tindig, halos kung titingnan mo sa kulay ng Raider ngayon at kulay nitong RS125 halos mag-identical sila. Halos hindi mo malalaman kung ano dito yung mas malakas kung ikaw ay baguhan pa lang sa mga motorsiklo. Pero alam nyo ba mga bossing na itong RS125, ito rin yung makina ng XRM125 na kung saan XRM pwede mong dalhin sa mga kabundukan, light off-roads. Ito naman yung pang version ng pang traffic, pang city driving, pang urban commuters mga boss. At alam nyo ba wala pang masyadong ka-competitor itong Raider R150 nung bagong labas pa lang ito ng mga early 2000. Ang katapat lang talaga nito noon yung RS125 ng Honda. Kumbaga sa formahan, sa tindig, halos identical sila parehas. At isa sa mga pinaka-target value talaga na itong RS125 ng mga panahon na yon, kung naabutan nyo, yung kanyang kakayahan na pwede mong i-customize. Malawak ang isip mo, pwede mong gawin lahat ng gusto mo dito sa motor na ito dahil nagkalat yung mga parts, accessories nito na halos sumasabay na rin sa bentahan ng R150. Kasi ang kagandahan lang sa RS talaga, napakababa lang ng presyo kumpirme sa R150 ng Suzuki. So halos dalawa lang yan naglalaban na noon pagdating sa underbone. As I said while ago, itong makina na to XRM din. So same engine lang, parehas lang sila ng engine specifications, nagkakaiba lang ng specification pag sa dating sa kalsada. Pero yung makina, yung tibay, pagdating sa parts, materyales na kailangan mo pagdating sa pagme-maintenance halos parehas lang po. So dekada na rin po ang tinatagal nitong RS na to. Tiwala ka na dito na pag bibili ka ngayon sigurado ka na may mga parts na mabibilan ka at kaya mo mapatagal lang motor mo sa pamamagitan ng sales support ng Honda. Ito ay merong 125cc na makina. 2 valves po yan at 4 stroke. Ito po ay naka fuel injected na ngayon kasi dati yung nalabas talaga carburetor. So ngayon, syempre patipiran ng labanan, fuel injected na po talaga lahat. Wala na pong ilalabas ng mga carburetor mga bossing. Bukod sa maganda sa langis, mas tipid sa gasolina, maganda pa po yung buga sa usok. Pagdating sa emission, mas malinis po ang naibubuga ng fuel injected kasi halos nasusunog lahat ng gasolina sa loob. Hindi kagaya pagka karburador, pag umiidad na yung motor mo at hindi mo na masyado na may maintenance yung carb, nagkakaroon ng cost ng lumalakas na yung higop niya sa gasolina at hindi nasusunog yung ibang gas kaya nagkukos ng usok minsan. Siyempre, kailangan talaga i-maintenance mo. Yan ang napakahalagang part ng pagkakaroon ng isang motorsiklo. Alam mo kung paano i-maintenance yung motor mo at alam mo kung anong gagawin. Mga simpleng troubleshooting sa motor pagka medyo nagkakaroon na ng problema. Pero kahit hindi ka naman marunong mag-troubleshoot, ang mahalaga, papacheck up mo yung motor mo sa pinagkakatiwalaan mong mekaniko. At pag nagpagawa ka naman sa mekaniko, kausapin nyo siya, kwento-kwentuhan nyo ng mga bagay tungkol sa motor nyo. Yung mga ganon, magiging palagayan mo siya ng loob nang sa ganon, mabuo yung tiwala nyo sa isa't isa. Kumbaga, hindi ka niya rin lolokohin, nagkakaroon kayo ng mutual understanding. Siya na yung magiging mekaniko mo, panghabang buhay na ginagamit mo yung motor mo, di ba, makakasigurado ka na talagang buong pusong gagawin ng ng mekaniko yung motor mo. So kung makikita mo yung taillight, di ba, halos pares lang na XRM. Ibang-iba na yung forma nito kasi yung dati yung RS, iba po ang forma ng taillight niyan So hinawig na nila sa forma ng XRM ngayon. So parehas lang ng gulong ng XRM ito, 17 ang mga gulong harap at likod. Meron pa po yung yung interior sa loob na kung saan pinapahanginan mo, minsan nabubutas. Pero ang kagandahan sa interior mga bossing, ang tagal po ng lifespan niyan. Basta siguraduhin mo lang na bago yung gulong mo, hindi po basta-basta nabubutas ang interior. At kaya naman naka-interior yan dahil makikita nyo, nakarayos po yan. Spokes wheel po, kumbaga, hindi po ito nakamags. Pero kung nakamags naman yan, malamang baka gawin na nilang tubeless to. Pero syempre, since itong motor na to kailangan maging durable at pwede sa kahit anong kalsada dito sa Metro Manila. Kahit alam mo naman, kahit mapatag sa Metro Manila, malubak pa rin po. Kaya the best talaga tong Rayos kaysa sa Demags. Kasi laki ng problema ng Demags, lalo na dito mo idadaan sa lubakan. Ilaw naman itong RS, bulb type pa rin yan. Lahat, pati signal light, bulb type.
Paging sa taillight, puro bulb po ang mga ilaw niyan. Kaya napakadali pong i-maintenance. At isa sa mga magaganda sa klase ng mga bulb type ng Honda, napakatitibay po niyan mga bossing, ano? 11 years na ang motor ko XRM, hanggang ngayon hindi ko pa rin po napapalitan ng taillight. Headlight lang po napapalitan ko doon. Yun lang po yung napupundi. Pero the rest, wala po akong pinapalitan. 11 years, imagine napakatagal na nun. Sa braking system, naka-disc brake po yan sa harapan. Sa likod naman, drum brake. At isa ito sa mga pinakamaganda sa RS. Meron po yung susian, meron po yung compartment na maliit sa loob. Ito yung naging bentahe rin ng RS noon. Conforme sa Raider 150, wala ka talagang malalagay kahit ano dyan. Kahit chinelas mo, wala papeles lang po ng ORCR na makalalagay mo. 3.8 liters po ang pwede mo ikarga sa tangke ng gasolina nyo. At advice ko sa inyo na 93 plus octane po ang ikakarga nyong gasolina para ma-maximize nyo po yung power nitong RS125 na ito. So nakikita nyo ngayon, syempre meron siyang underseat compartment as preference, meron tayong cellphone. So nakita nyo naman gaano kalalim yan. Ayos na ayos. Ito yung naging advantage ng RS sa R150 noon. Halos magkasabay kasi ang underbow na yan. Pero dahil nga medyo mababa ang presyo nito at may underseat compartment pa, mas pinipili ito ng masa. At hindi nyo po na itatanong mga bossing, ang XRM 125 RS, ito po ang pinanggalingan kung ano yung pinapanood nyo ngayon, ang RS 125. So originally 2001, makikita nyo nakamags po yan. At ang kanyang body, design siya for city riding. Siyempre, malawak ang isip ng ating mga kababayang Pilipino. Mahilig tayo mag-customize at napakaraming mga groups na po ang napagsama-sama ng motor na ito. Dahil nga napakaraming accessory na available sa merkado. At ito nga yung motor na ginagamit sa New Zealand as farm bike nila noon. At nang dumating nga ito noong 2003 dito sa atin sa Pilipinas, XRM 110 na pang off-road ang datingan nito. 110cc po ito at hindi kalaunan ay ginawa nilang 125cc. That was 2010 at noong 2013 ay lumabas naman ang RS125, same engine as XRM. At doon na nga na-differentiate ang XRM at RS. Pag sinabing XRM, dual sport, pang on and off-road. Pag sinabi namang RS, pang kalsada o street legal na motorsiklo. At fast forward sa panahon ngayon, ang RS125 same engine as before, ito pa rin ang makina mula noon hanggang ngayon. Nagbibigay serbisyo para sa mga baguhang rider o kahit sa mga lumang rider na, ay hindi pa rin mawala ang tikas at tatag ng makina nito. Hello po, magandang hapon sa inyo mga kastro. Ako po si John Mito Hilbuena. Tatagpuan po kami dito sa Barangay San Vicente, Binyan, Laguna. Katabi lang po kami ng Red Star e-bike. Marami po tayong mga pagpipilian ng mga motorsiklo dito dahil meron po kami mga Yamaha, Honda, Suzuki at Kawasaki. Hindi lang po yan, meron din po tayo dito Baja, which is ang ating brand. Available din po tayo sa cash or installment. Ano po, kung sakali naman po na gusto nyo na mag-apply, kailangan nyo lang po magdala ng mga initial requirements katulad po ng 2 valid government IDs, driver's license, proof of income na latest, at proof of billing po mga. Maraming salamat!